mga kababayan, umpisahan na po natin itong ating talakayan dito po sa nakita nating interview mga kababayan ni General Torre dito sa YouTube channel ni Richard Haydarian mga kababayan, na kung saan meron po siyang inilathala dito kung bakit niya nahuli at kung bakit napilitang sumuko etong si Kibuloc mga kababayan dyan po sa loob ng KOGC. So ngayon mga kababayan, eto ikinikredit po natin ito kay Sir Richard Haydarian. Ano po, isang political expert. Kanya po yan. Hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video mga kababayan. Ano po? So eto, i-play na po natin. Sabi natin, hindi mo air General, wow, it must have been a crazy week. At mukhang after 27 days, nakita yung mga 40 messages ko sa inyo. I'm just kidding. How crazy it was, General. Dapat nag-usap tayo nung Sunday, di ba? Tapos ako sabi ko Sabbath day, wala akong interviews and all. Yung pala, yung mahuli si Kibuloy nung Sunday. So sabi ko, naku po, nawala ako ng scoop. Yun sana ang pinakamalaking scoop ko. So General, did you have a sense na on Sunday mahuli niyo talaga si Kibuloy nung last Sunday? Or nagkataon lang talaga? No, I made a decision to actually end everything on Sunday because I'm really very afraid na magkakaroon ng TRO on the Monday. Kasi may feeling ako na magkakaroon ng TRO eh. So, I've already made a decision na Sunday, it's all or nothing. Pero wala naman eh, dahil una-una, naluto siya talaga nung weekend eh, dahil natapos yung presentation ko sa Senate nung Friday, and it crystallized everything. So mga kababayan, sa madalit salita, talagang nung nahuli si Kibuloc nung Sunday, mga kababayan, talagang yun na po talaga yung pagtatapos nun. Kumbaga, talagang itong gagawin ni General Torre mga kababayan na dapat hindi na dadating ng Lunes kasi nga malakas yung kutob niya na baka magkaroon ng TRO. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, talagang Sunday dapat talaga tapos na. Kumbaga, yun na yung sukdulan ng paghahanap at pagtugis ng ating mga law enforcement dito kay Kibuloc mga kababayan. Kumbaga itong ginawa ni General Torre mga kababayan, ito yung do or die ika nga mga kababayan. Kung mayroon mang mapapatunayan, salamat. Kung mahuhuli, salamat. Kung hindi naman, edi salamat pa rin mga kababayan. Parang ganun kasi yung nangyari dito. Pero ang pinakamaganda kasi dito mga kababayan, nung ipo-final assault na nila, kasi yun na nga, last day na nga yung Sunday mga kababayan, doon naman naisipan na sumuko na nitong si Kibuloc. Bakit daw? Ito pagpatuloy pa natin. Na kumbaga, andun na nailatag ng premises and yung comms ang comms part nun, yung the way it is presented to the public. So I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible School at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible School, it will already be understood by the public kasi nailagay na natin nailatag ko na ang premise doon sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday Saturday afternoon, 1:00. Ganun din kasi ginawa ko na Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante nung eskwelahan ni Kibuloy. At hindi naman sila kasali doon. Dadamay lang sila sa kalokohan ng amo nila. So sa madalit salita mga kababayan, dapat pala Saturday huli na si Kibuloc. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan natin, dapat nga nung nag-hearing, kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng Senate hearing etong si Bato, dyan po sa KOGC mga kababayan, dapat nung araw pa lang na yon, huli na si Kibuloc. Kaso nga lang nagkaroon ng Senate hearing. So ngayon kung titingnan din natin mga kababayan, nung pumatak yung Saturday, dapat mahuhuli na etong si Kibuloc. Kaso nga lang merong mga estudyante. Kaya ang ginawa mga kababayan, itinaon ng Sunday yung mismong final assault nila na kung saan mismong sumuko din naman etong si Kibuloc. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Unilaterally, I extended the deadline. Ay, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Kumbaga yun na, yung Sunday na yung pinaka-deadline. Mga kababayan, kailangan matapos nila at masuyod nila ang buong KOGC at mahanap nila at mahuli nila
etong si Kibulok kung naandudon man or wala. Pero swerte natin kasi naandudon si Kibulok. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. By 24 hours. And I communicated that with Attorney Torion. Kaya yun ang na-pick up yata ng media na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually ang ultimatum nun is 6 hours lang. Diba? So I asked him to, I text. Kahit sino mga kababayan na nagmamatigas dyan sa KOGC, na ayaw pong mag-surrender at sumuko, pag binigyan ka ng 6 na oras, wala talaga, kailangan mong sumuko. Kailangan mong mag-surrender mga kababayan kasi 6 na oras lang ang ibinigay sa'yo na palugit. Pero kasi ang nakarating sa atin, ang na-pick up kasi ng media 24 hours. Pero ayon po dito kay General Torre mga kababayan, 6 hours lang yung ibinigay na ultimatum dito kay Kibulok. At dahil nga mga kababayan binigyan siya ng 6 na oras, siguro natakot at nakapag-isip ng tama mga kababayan, napilitan na mag-surrender at sumuko. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Next mga 6:20, mga 7 o'clock siguro na-receive niya. So 7, by 1 o'clock, sabi ko, asulting mo na yung Bible school yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron. Kung nandun. Kung wala. Kung wala doon, di tapos ako. Diba? Pero pag nandun, di tapos din siya. Kita niyo mga kababayan kung gaano kalaki ng isinakripisyo dito ni General Torre. Diba kumbaga yung lakad talaga niya dito mga kababayan sa KOGC, eto do or die. Kung may mapapatunayan siya, salamat. Kung wala mga kababayan, tapos siya mga kababayan. Ganun kasi yung kumbaga nakipagsapalaran siya sa panahon mga kababayan para mahuli etong si Kibulok. Ganon ang ginawa nitong si General Torre. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito sa Bacoy General, I wanna ask, nasa salami slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan, at least naabutan niyo yung pinaka... Eto pa mga kababayan, dito tayo bibilib kay General Torre. Diba sinasabi nung iba na eto daw si General Torre wala namang alam at nagmamagaling lang daw sa loob ng KOGC mga kababayan. Sinasabi may tunnel, hindi naman daw alam yung mga lagusan at hindi naman daw alam yung mga daanan dyan sa may kingdom. Mga kababayan, ngayon kung titingnan natin, hindi lang pala basta pulis, etong si General Torre. Bago pala to nagpulis mga kababayan, isa pala itong kumbaga isa palang engineer to mga kababayan. Ano po, so ito, pagpatuloy pa natin. Last stand ni Kiboloy. Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pa-surrender na siya eventually? 3 months. Pagka-designate ko, 3 months, 2 months before the assault, tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, may mga human intelligence, may mga surveillance. Kasi sinurveillance talaga namin ng area eh. I set up surveillance posts na nakikita namin ang loob. Talagang hinahanap talaga namin and we found the indicators. Ando na mga indicators. Kaya yung naging legal question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Talaga reasonable grounds namin na talaga nandiyan si KOJC. Hindi naman siguro reasonable na expect mo na with that kind of layout, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. So obviously, that place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di pupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Diba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa pulis na pag pumunta kami ron, nandun siya kaagad. Like, kahit sa bahay mo lang eh. Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado mo nandiyan ka sa sala. Hindi. Tama. Kasi may tendency na palipat-lipat talaga mga kababayan. Tama yung sinasabi ni General Torre sa mga interview po niya. May tendency kasi na palipat-lipat ng lugar etong si Kibulok dyan po sa kingdom mga kababayan. Alam naman natin kung gaano kalawak yung kingdom ng KOGC. So ngayon kung titingnan po natin, let's say nakita dito sa may banda rito mga kababayan, sa may hangar, tapos makikita na andudo naman sa may isang pasilidad ng KOGC. So palipat-lipat lang mga kababayan, etong si Kibulok dyan sa KOGC at yan yung naging lead ng ating mga kapulisan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi sigurado sa sala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area because
yung buong 30-hectare compound, kanya yun eh. It's his kingdom. Kingdom nga eh. Kaya nga kingdom, meron ba namang king na nandun sa trono niya? Hindi, wala eh. So, ganun nga. So, hinanap namin, and then nang nasa loob na kami, nung unang salta namin, pinuntahan kagad ang lahat ng mga buildings. Kasi, at may priority kami ng mga buildings noon. Yun, napakasobra ng resistance. Nakita nyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us, yung sinasabi ni Katiil na red carpet, yung pala ang red carpet na sinasabi ni Katiil na kung legal lang daw kami lahat, maglalatabi siya ng red carpet, which is total bull. Kasi legal naman talaga kami, tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking bullhorn. Well, General, mukhang ano ba talaga nangyari dyan? Naging architect ka ba or interior designer? May mga memes ako nakita, naging miner daw kayo. Yan. May underground. Eto, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Kasi sinasabi ng mga DD shit, naging engineer daw etong si General Torre kasi naghukay daw dito sa KOGC. Sinasabi naman ng iba na mga DD shit mga kababayan, naging architect daw, nag-ala architect daw kasi naghuhukay daw doon sa loob ng KOGC mga kababayan. So pakinggan natin yung sagot dyan ni General Torre. Ground tunnel ba daw sila? I mean, alam mo na yung layout ng compound by now, General Torre. 3 years ako sa Mapua. Engineer pala talaga. Engineer pala kayo. Yung pala 3 years ako sa Mapua bago magpulis. Civil engineer na to. Tunnel engineer na to. Ano ba tarang? Alam na alam niya. Tsaka kulang na lang. Easy ako. Pero syempre natapos ko ang basic. Ang basic kasi ng engineering, pare-pareho yan eh. The first 2 years yan, pare-pareho yan. Tapos mag-specialize na lang sa 3rd to 5th year. Pero hindi naman actually. Well, more than having the technical background, talaga police experience yun eh. Ang nangyari talaga doon is police experience, the old school policing. So nang nakita namin na grabe ang kanilang resistance, so kulang ang tao ko. Kasi sabi nila, binoblow up nila na 3,000 ang tao ko, 2,000 ang tao ko. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that. 4,000 plus. Umabot kami ng 4,000 plus. Kasi nagpadala si Chief. Ang una naming salta nung Monday na yon is, nung Saturday na yon, yung August 24, is 3,500 ang dala ko eh. Pero isipin mo naman, the next day, Sunday. Diba, naitanong sa kanya yung sinasabi ng mga DD shit na nag-ala miner daw, nag-ala engineer daw. At parang 'di ba naitanong pa nga dito ni Richard Haydarian na parang sa ulo ni General Torre yung layout ng kingdom kababayan kasi nga alam nila mabilis na lang natunton kung nasa saan etong si Kibulok mga kababayan. So ngayon kaya naman pala mga kababayan mabilis na na-pick up at nagamay ni General Torre yung lugar kasi dati pala siya mga kababayan 3 years pala siya mga kababayan sa Mapua. So ibig sabihin meron siyang katangian or pinagdaanan ng pagiging isang engineer. Bago siya naging pulis. So malaki na naitulong sa kanya mga kababayan nung pinag-aralan niya bilang isang engineer mga kababayan. Sa kanyang pagiging pulis kasi biruin nyo, napakabilis niyang nagamay yung 30 hectares mga kababayan ng KOJC at kita nyo naman nagtagumpay sila at nahuli nila etong si Kibulok. So ngayon ipagpatuloy pa natin. The next day, Sunday evening. Hindi, tama, Sunday evening. Di ba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Nung that night, hindi nga namin sila napigilan na sinarado nila yung highway. We really cannot prevent them much as we'd like to do it. Kulang ang tao kasi napalaki ng lugar. Hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na nakadesignate. Kasi halimbawa, like hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50. Tapos doon sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko doon, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yon. Isang kumpanya lang nilagay ko doon, 100. Tapos ang iba doon is, ang marami kasi, yung security sa labas, dahil kailangan namin i-secure ang gate, sinasarado nila. Pag sasarahan nila kami, itatrap nila yung mga tao ko eh. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun. Ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami rin, separate yun, yung grupo naman ng
mga arresting. Yung mga sibilya, naka-uniform, walang baril, walang shields. Ang dala-dala naman, posas at saka mga plastic ties. Because on that morning, we're ready to arrest 200 people. Buti na lang, hindi na, binuksan lang ang gate na maayos. Pero yun naman, pinapasok kami at ginulo kami ng ginulo for the next 10 days. Kaya talagang But General, weren't you supposed to get augmentation forces? General, weren't you supposed to get augmentation forces? I mean, the way you talk, this looks like a battlefield. It's like I'm listening to Napoleon saying, ito yung rear action namin, ito yung I mean, this looks like a very complex operation at parang you were being spread very thin, no? Given the scale of the challenge. We're really spread thin kasi unang-una yung complex nga, di ba? 30 hectares. Tapos ang length and width nun is 500 meters. 500 meters on one side and mga 600 meters on the other side. Okay, tanyo. So, half a kilometer. Oh, wow. Oo, yun ang dimensions niya. So, ang pinakamalaking challenge doon, iisa ang gate na pwede naming papasukan dahil by legality, doon ka talaga papasok. Alam namin na napakalaki ng resistance doon. Tama. So, ang naisip namin is multiple entry, multiple breaching points. Kita niyo mga kababayan ha, kung gaano kahirap yung naging hakbang ng ating mga kapulisan at naging paggalaw ng ating mga kapulisan dyan sa KOGC nung hinahanting etong si Kibulok mga kababayan. At biruin nyo, umabot pa ng nasa 4,000 plus yung ating mga kapulisan na sumuyod or naghalughog dyan sa loob ng KOGC. So ngayon kung titingnan po natin mabuti, kung ikukumpara natin yung napakarami nating mga law enforcement doon sa nag-imbestiga kuno mga kababayan dyan sa KOGC na sinasabing wala si Kibulok, nakalaunan dyan din naaresto ng ating mga law enforcement etong si Kibulok, yung investigasyon ng kabila nung isa talagang moro-moro mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kasi napakalawak napakalawak nung hektarya, tapos sasabihin nila wala dun si Kibulok. Tapos mga kababayan, nung ating mga kapulisan na, ang PNP na, yung nag-imbestiga, umabot sa 4,000 plus yung mga kapulisan mga kababayan na ginamit para mahuli etong si Kibulok. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para sabi ko, pag hindi ma-open itong gate at talagang magmamatigasan sila, para ma-minimize naman ang casualties on both sides, di mag-breaching points tayo. Kung saan sila mahina, doon tayo mag-breach, doon tayo papasok. So, I designated 18 breaching points doon. So, ma-block man ang iba, makakapasok talagang iba. And eventually, dahil nakita nga nila ang futility ng resistance doon sa gate, dahil may mga nakakapasok na galing sa likod, so, binuksan na lang nila eventually. So, which I'm very thankful. So initially, okay na. The next problem kaagad na na ibinigay nila sa akin, ang second night sinarado nilang highway. Kaya hindi nila masabi talaga na naging long drawn at napakatagal ng search doon sa KOJC compound kasi napakaraming problems na hindi related sa search ang kanilang pinagagagawa. They ask for a permit from the Davao City LGU. Binigyan sila ng permit na mag-rally sa loob ng KOJC compound. Bigla naman silang lumabas at isinarado yung highway. And that's the highway in front of the airport. So, can you imagine ang kalbaryo na inabot ng mga... logistical nightmare yan, yeah. And nilagyan nila ng dalawang malaking crane, naglabas sila ng dalawang fire truck, naglabas sila ng... Kita nyo ha, inilalabas ni General Torre yung baho na ginawa mga kababayan ito mga taga KOGC kasi feeling victim yung mga yan. Ano po nung una, doon sa hearing nitong si Bato na ginanap dyan sa KOGC, kung makikita nyo, para silang mga batang nagsusumbong kay Bato mga kababayan na parang ang dating sila yung biktima. Pero kung pakikinggan po natin yung kwento dito ni General Torre, talagang yung ating mga kapulisan mga kababayan ang dumanas ng matinding kalbaryo dyan sa kamay ng mga taga KOGC. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dalawang wing van, ang isa ginawa nilang stage. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng kalsada. Tapos nagsisisigaw pa sila na nantitirgas ang pulis. Ang daladala nila is mga fire extinguisher at binubugan nila sa amin sabay sigaw na nantitirgas ang pulis. Mga ganong machinations ba?
Which is very, very... Mukhang may training yata. Ano, may pinapanood ba sila na civil resistance? Yes, may training sila. May military training people sila. Power? May militia siya. May militia sila. And they were trained by government forces also. Kasi before, a partner naman sila ng government. But True. they used that government training against the police and the other government forces. So, they were trained by us. Totoo ba meron sila mga Hamas-like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw. Meron ba talaga doon sa... Yun actually ang hinahanap ko kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the life and motion detector. LM yun eh. LM, life and motion detector. Hindi pwedeng ikwan yun. Hindi pwedeng i-ignore yun na there's movement 8 meters underground. Hindi pwede yun. Kaya yun talaga ang pinagsimulan ng research namin kasi nga ang initial namin na iniisip, bunker. Kaya eventually, nung mag-surrender si Kibuloy doon sa Bible School, I believe na, anyway, may oras para sa lahat at darating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, he decided to surrender na lang. Kasi kung hintayin niya pang i-assault namin, makiklear namin, malalaman namin lahat ng sikreto. Okay. Kaya pala mga kababayan, sumuko din etong si Kibulok. Bukod do sa 6 na oras na ultimatum sa kanya, ayaw ni Kibulok ipakita at ipasilip kung ano yung laman ng Bible School. Yun pala yung isang dahilan mga kababayan. Kaya ayaw ni Kibuloy na makapasok pa doon yung ating mga kapulisan. Kaya isinurrender na lang niya yung kanyang sarili kaysa makita kung ano yung nilalaman ng loob ng Bible School. Dapat mga kababayan kung tutuusin, dapat nasuri din yun. Napasok din yun ng ating mga kapulisan. Kasi baka nga mamaya mga kababayan, iba pala yung mga laman nun. Ano po, at yung mga laman nun, makakapagdulot ng masama sa ating bansa mga kababayan. Dahil nga di umano, etong sina Kibulok mga kababayan, talagang mga pro-China yung mga yan. So ngayon, bukod pa doon, baka ang laman din nun mga kababayan, baka may mga bata doon sa loob na nabiktima at naabuso din nitong si Kibulok. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Actually, sinabi ko rin doon sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang ang lalabas, itutuloy pa rin namin ang assault. Kasi hanapin namin yung 4 niya pang co-accused. Kaya ayun, biglang nang lumabas, sumurrender, kasama ng co-accused niya. Kaya nawalan kami ng rason na pasukin pa uli yung Bible School. Sayang mga kababayan. Kung napasok lang sana ng PNP yun, malalaman natin kung anong laman nun. Kasi biruin nyo ayaw ipasilip ni Kibuloy. Mas pinili niya na isurrender yung kanyang sarili kaysa ipakita yung nilalaman ng loob na yon. Nakakapagtaka lang kasi mga kababayan na parang sobrang importante kay Kibulok yung nilalaman ng loob na yon kaya ayaw niyang ipakita at mas pinili niyang isapalaran yung kanyang sarili. Mga kababayan kaysa ipasilip yung laman ng loob ng Bible School. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. So yung potential motivation. So, kasi sabi nila, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Arresto, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Na sumurrender hindi sa pulis. Hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita niyo yung selfie. Di ba? So at the end of the day, di ba, yung pinablish na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun pulis ang kumuha nun Intelligence services. So that's the first contact niya. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible School pa lang. Kaya... So sa madalit salita mga kababayan, ang pulis talaga ang may pinakamalaking partisipasyon kaya nahuli etong si Kibulok. Ano po, dahil nga kung hindi tinaningan ng 6 hours mga kababayan at kung hindi final assault ng ating mga kapulisan, hindi naman talaga siya susuko. Mga kababayan, dahil nga meron siyang pinoprotektahan
doon sa loob ng Bible School na dapat malaman din ng publiko, mga kababayan. So ngayon kung titingnan natin, pulis, yung may pinakamalaking partisipasyon dito na kung titingnan din natin, taliwas doon sa sinasabi ng mga taga-suporta at mga vlogger nitong si Kibulok na sa Armed Forces of the Philippines daw, unang sumuko, mga kababayan, bago daw sa ating mga, at hindi daw sa ating mga kapulisan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Camp Crame, doon sa may custodial center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun, na sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano nila i-explain sa judge yan. Para sabihin nila, they were not obstructing, the exercise of... Good luck to them kung, sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun kung talaga yun, epal yun, akala siguro magaling siya. Gumawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa OJC yung pala, para surrender. Diba? Ano yun? Saan galing yung general? Anong drama yun? Anong charot yun? Anong Marquez? Yun ang sabi ni... Pakalanan mo na, General Torre! Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya, kwentong kutsero yan. Kasi nga, yung epal na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer kuno. Wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun That's very damaging to other agencies kung hindi explain. Exactly. Kasi sinasabi niya, sumurrender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may 2 gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang kasi nakakapagtaka din, mga kababayan. Sumurrender sa Cotabato tapos ibiniyahe papuntang papuntang Davao. Tapos, mga kababayan, na nakakapagtaka dito, kung sinasabi nila na galing Cotabato tapos dinala nila sa hangar, imposibleng hindi sila nakita ng ating mga kapulisan. Imposibleng nakalampas sila at nakalusot sila, mga kababayan, sa ating mga kapulisan. Bantay sarado nga yung hangar. Kaya kung titingnan po talaga natin, napakalabo yung sinasabi, mga kababayan, itong mga DD-shit at nung mga vlogger ni Digong, mga kababayan, at nung mga kaalyado nitong si Kibulok, na talagang sumuko sa Cotabato, ibiniyahin ng Davao, tapos nung sumuko dito sa kay OJC, mga kababayan, saka ibiniyahe ng Maynila. Nakakapagtaka lang, mga kababayan, talagang kung titingnan natin, talagang kwentong kutsero